Okay guys, good afternoon. So, welcome to another episode of our YouTube channel. Itong biyahe natin galing sa Tagum City, which is part of the Davao del Norte, going to Cagayan de Oro, Baya, Talaingod. Okay guys, so medyo maulan-ulan ang hapon ngayon, pero okay lang. Sana walang mga landslide or mga sirang daan na ating maengkwentro or madaanan sa ating pagbiyahe ngayon. Okay guys, huminto tayo dito sa pinakatuktok ng Talaingod, no? Talaingod Mountain para pamasdan natin ang magagandang view dito guys. At saka malamig ang simoy ng hangin dito. So ayan, makikita natin na wala na tayong bundok na mataas na makikita, kundi ito na lang mga tuktok nito, no? So ayan, babalik tayo sa ating unit. Okay, so tingnan ko rin kung ano yung mga laman ng baon natin. Okay, so meron tayong baon dito guys. Ayan, biscuit, tinapay, kanin at ulam, at saka soft drinks. Okay guys, so let us proceed, no, sa ating biyahe. Okay guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, no, na ang ating binabaybay na daan ay ang road, no, to Cagayan de Oro, Baya, Kapalong, Talaingod, San Fernando,
Valencia Road, no? So it has a distance of 273 kilometers, no? At ang highest peak na madadaanan natin dito ay ang Mount Poraya, which is around 3,423 feet above sea level. Okay? Okay guys, inabutan na tayo ng gabi sa daan, no? Umalis tayo kanina from Tagum, mga 3:30 in the afternoon. So ngayon, ayan na, madilim na, nag-umpisa ng dumilim ang ating daan. At ang estimated time travel natin from Tagum to Cagayan de Oro is 5 hours and 56 minutes, no? So gamit natin ang aking DS17V na Tiptronic transmission, non-turbo, at isa itong minivan, no, na ating ginagamit at pinapangalanan ko siyang si Not Not. Actually, mga 3 times na ako dumaan dito guys, and so far naman wala naman tayong aberya, no, sa awa ng Diyos. Okay, so ayan. So okay guys, we are now approaching the municipality of San Fernando, Bukidnon. So galing na tayo sa taas kanina, no? So ayan ang city proper ng San Fernando. Huminto muna tayo dito for stopover para mag-checking sa ating mga gulong. Okay? At sa ating makina kung wala ba itong mga diferensya, no? So far wala naman akong na-observe, pero mas magandang tingnan yun. Wala bang mga tulo or whatever. Okay. So as you can see guys, yan ang ating munisipyo ng ating San Fernando, no? Okay, so po, checking natin ang ating gulong kung ito pa ay bilog pa ba o tama pa ba ang pressure nito. So okay naman guys, no? May assistant ako dyan. Tingnan natin ang mga, kung meron ba tayong makainan dito. Gusto kong kumain sa Crispy King, pero mukhang wala akong nakita na may Crispy King dito na outlet. So let's proceed guys sa ating biyahe. So Valencia ang next stop natin. So guys, as you can see, solo flight lang tayo sa biyaheng ito, no? So we are now approaching Valencia. So guys, so far okay naman, no? Gusto kong patunayan sa ating mga manonood na ang biyaheng Cagayan de Oro via Talaingod ay isang safe na lugar, safe na na ruta, no? Marami kasi nagsasabi na delikado pag gabi ang biyahe. Ito nakikita naman ninyo na maganda naman ang takbo ng ating biyahe, no? So safe naman siya. So huwag kayong matakot kasi wala namang mga masasamang elemento sa route na ito. So ang iwasan lang dito guys ay yung aberya, no? Yung maaberya ka. So yun ang ano diyan. Dapat condition talaga ang inyong sasakyan at saka ready kayo
ready tayo or kayo sa mga anumang aberya na pwedeng mangyari sa ating sasakyan. So, okay, we are now in the city proper of Valencia. So, maghanap tayo ng makainan dito kung meron pa akong makainan dito. So, okay. So, okay guys, mukhang wala akong nakitang Crispy King na pwede nating magkainan, no? So, anyway, meron naman akong baon, meron naman akong kanin, meron akong tinapay at saka biscuits, no? At saka may mga malamig na inumin na dala-dala ko. Nakalagay lang sa cooler guys, no? So, gusto ko lang sanang kumain ng fried chicken or piniritong manok. No? So far, sige, proceed tayo. Ang next na lugar na ating madaanan ay ang Aglayan. No? So, okay guys. What am I supposed to do? Okay guys, hindi na tayo huminto doon sa Aglayan at dumiretso tayo dito sa Malaybalay. No? So okay, we are now approaching the city of Malaybalay. No? Ito ang kapital ng Bukidnon Province. Okay, so ayan, makikita natin ng ang kanilang munisipyo, no. So yung nakailaw ng pula. Okay guys, so tingnan pa rin natin kung dito na ba tayo maka-plaster para maghapunan tayo. Okay. So hanap lang tayo ng gasoline station kung pwede tayong kumain. So time natin is 8:05 in the evening. So okay. Sige guys, subukan natin makahanap ng gas station. I prefer Petron kasi patronage tayo ng ng Petron kasi may card, may value card ako diyan. So tingnan natin doon sa unahan kung mayroon pa tayong Petron na madadaanan na bukas. Okay. So dito sa Malaybalay guys, malamig din ang dito. Ang kanilang klima, no, kasi parang rin ito, parang Tagaytay ang klima nito. Pero may mas malamig pa dito guys. Pag umakyat tayo or umakyat ka sa Lantapan, no, papuntang Sungko, Lantapan.
mas malamig doon guys, makompare natin ang klima ng Lantapan or Sungko, oh, klima ng Baguio. So, okay. Petron guys, pero mukhang busy man. Nag-unload sila ng fuel, no, sa galing sa kanilang tanker. So, proceed lang tayo. Okay. So, may Jollibee pero ayoko naman kumain sa Jollibee kasi meron nga naman akong dalang pagkain. No? So, proceed tayo to the next town na madaanan natin. Okay, so Malaybalay. Ang time travel, no, from Malaybalay to Cagayan de Oro is estimated to be 1 hour. 1 hour na lang guys, no? So, yan kung ang takbo mo ay 60 pataas. Okay, pero katulad ng takbo ko guys na 40-60 lang, medyo mabagal yan, no? Ayoko nang magpatakbo ng mabilis guys kasi gabi na. At mahirap na pag mabilis ang takbo sa gabi, no? Hindi mo masyadong makita yung daan. Okay. Okay guys, nakahanap tayo ng gas station pero hindi ito Petron. Isa itong gas station na ang pangalan ay Petrol, no? So, nagpaalam tayo na mag-CR at magtambay muna for a while para kakain ako ng hapunan, no? So, we have already traveled, or our fuel efficiency guys as of now is 16 kilometers per hour. So, remember guys, naka-power up itong ating sasakyan, no? Isa itong gadget na makakatipid tayo ng gasolina at saka engine oil, no? So, power up fuel combustor. Ayan. So, we have traveled 262 kilometers already. So, dito tayo magpapahinga. Mga siguro 10 to 15 minutes. Ano lang tayo para maka-recharge, no? At saka kakain tayo guys. Okay. So, then after na makapag recharge tayo ng ating power, no? Let's proceed na to Cagayan de Oro. Okay. So, ayan. We are now proceeding to Cagayan de Oro. Okay guys, we are now approaching the city of Cagayan de Oro. So, medyo maganda na ang ating takbo kasi nandito na tayo sa ating destination, no? So, in a while, makarating na tayo sa aking home base, which is in Makabalan. No? So, ayan, nandito na tayo sa Boulevard, no? Okay, Cagayan de Oro Boulevard. Ito ay tabing dagat. At yung makikita nyo sa unahan guys ay yun ang Port of Cagayan de Oro. So malapit kami sa Port of Cagayan de Oro. Kaya walang problema pag nag-travel ako by sea. Kasi malapit lang ako sa Pantalan. So ito na guys, pumasok na ako sa aking teritoryo, no? Ito yung kalye kung saan ako dumadaan papunta ng aking bahay.
So, ang oras natin guys ay exactly 12 midnight, no? So, tamang-tama, alas 3 ako, 3:30 ako umalis kanina sa Tagum. So, pahinto-hinto man tayo guys. Kaya medyo mahaba ang oras nating tinakbo. So, mamaya tingnan natin ang ating fuel efficiency, no? Kung gaano ba ka layo ang maaabot ng ating 1 litrong fuel na nakagamit tayo ng power up fuel combustor. So ayan guys, makikita natin ngayon 16.6 kilometers per liter. So remember, dumaan tayo ng mga matatarik na daan at ayun. So matipid pa rin guys para sa akin yung 16.6 kilometers per hour. So sige guys, ang masasabi ko lang, salamat sa inyong pagsubaybay, pagsama sa akin, sa aking biyahe. At ang masasabi ko lang ay steady ka lang. Bye-bye.